Good morning mga boss. Topic natin ngayon ay tungkol naman sa rectifier regulator, no? Kung gusto niyo ma-practice 'to, kailangan niyo magbukas ng unit ng rectifier regulator para ma-familiarize niyo yung laman niya, yung loob niya, yung mga component niya. Kapag na-master niyo 'to, pwede na kayo mag-advance sa ECU kasi kung ano laman nito, gano'n din ang laman sa ECU. Kung paano ka mag-troubleshoot sa loob ng ECU, parehas lang din dito. Kaya mas magandang pang beginners 'to kung gusto niyo mag-troubleshoot kung bakit ayaw niya mag-charge yung rectifier o yung regulator, kung alin man sa dalawa ang may problema. Ang kailangan niyong tools nito, multitester, ohms test sa multitester, panghinang, heat gun, tsaka yung blower, heat gun na blower. Yun yung mga kailangan natin tools nito pag nagtanggal tayo ng mga parts ng component nito. At paano pagtanggal, paano pagbalik, yun. Tapos ito-test natin siya kung gumagana na siya o okay na siya. Kung paano tayo mag-repair. Ang una yung ano yun nito, pag nagbukas kayo nitong rectifier regulator, alamin nyo muna kung ano yung mga laman sa loob. I-familiarize nyo muna siya. Lahat ng itong values nito at mga component na to, may nabibili sa Shopee ngayon. Lahat na yan. Kaya alamin nyo na siya. Kaya ngayon kung mangyayari, kaya tinawag siyang rectifier regulator, RR kung baga sa short term, kasi ang rectifier niya, ito yung apat na diode. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan yung nagre-rectify sa kanya. Ang trabaho ng word na, ibig sabihin ng word ng rectify, ay i-convert niya yung AC current to direct current. Siya ang magre-rectify ngayon. Ang regulator naman natin, convert din siya ng AC to DC, pero mas ang trabaho nitong regulator natin, i-regulate niya ang current. Hindi siya magpa-fluctuate. I-regulate niya ang current niya. Kaya mag-asawa itong dalawang to. Magtutulungan itong dalawang to para ang output natin, direct current, stable, at consistent yung daloy niya. Yan yung trabaho ng dalawa. Kaya malimit, marami sa Shopee nito. Kung paano kayo mag-confirm, tatlo yung terminal na paan nito. Tatlo siya. Ayan. Ito yung pag-aralan nyo paano tanggalin to. Ito, pagpalit nito, kung diode ang problema natin, at kung paano kayo mag-confirm kung sira yung diode, ang multitester lang gamit natin, ohms test lang tayo, at kung paano mag-confirm ang regulator natin kung sira ba siya o hindi. Kung paano yung capacitor natin, sira ba siya o hindi. Resistor natin, kung sira ba siya o hindi. Isa-isahin natin yan pag nag-troubleshooting tayo. Kung ano yung laman yan, kung sino yung hindi dumadaloy, at sino yung bumagsak sa ohms test natin. Kaya isa-isahin natin yan kung ayaw mag-charge ng motor o ayaw mag-charge ng unit. Itong setup na to, makikita nyo rin to sa likod ng ECU. Kaya dito pa lang, mapamiliarize na siya para pag nagbukas kayo ng ECU, mas madali nyo siya ma-familiarize. O ano nangyayari pag sa charging system naman ang nagkakaproblema. Kaya yun, ito, kailangan nyo ng heat gun para matanggal nyo to. Tapos dapat ikakabit nyo siya ngayon dito. Itong mga regulator natin, mainit to. Ito yung nagpapainit sa RR natin. Kapag i-regulate niya yung galing sa rectifier. Kapag uminit na siya, dapat itong housing niya, itong heatsink na to, may nabibiling blank nito sa Shopee rin. Dapat idikit nyo siya sa chassis ng motor para tutulong din yung bakal ng chassis ng motor para mababa yung init niya. Tutulungan din siya huwag nyo siyang ikabit kung saan saan, dapat sa bakal ng chassis ng motor pag kinabit nyo. Kaya yun, ito lang yung laman niya. Kung makikita nyo, meron tayong rectifier, 4 na pirasong diode, rectifier yan. Walang rectifier na 3 diode lang. 4 ang standard ng rectifier natin. 2 regulator naman, 1, 2. Tapos marami tayong resistor at meron tayong mga kapasitor. O yun ang i-check natin ngayon, isa-isa, kung sino ang may problema dyan. At kung makikitaan mo na may problema siya, papalitan natin isa-isa. Papalitan na isa-isa niyan dito sa paghinang niya. Kaya yan yung mamasterin nyo kung gusto nyo mag-advance papuntang ECU. Para pag nag-repair ka ng ECU, makikita nyo rin to. Kaya yun yung ano niya. Yun yung setup niya sa loob ng rectifier and regulator. Only
at ACT.